Unang natauhan si Amaya nang hilakbot siya ng matuklasang nakagapos pareho ang mga paa at mga kamay ni Lani at Tina. Binasalan pa ang kanilang mga bibig nang hindi sila makasigaw. Patagilid siyang nakahiga paharap sa kaibigan. Umuuga ang kanilang hinihiga ang tablang sahig. Malakas ang andar ng bangkang di motor na kinalululanan nila. Iniikot niya ang paningin, makulimlim ang paligid. Puro mga ulap ang kanyang nakakita. Nasa gitna sila ng dagat. Nanlamig ang buo niyang katawan. Sino ang nagpakidnap sa kanila? At saan sila dadalhin ng dalawang lalaking ito? Pumigit siya nang makitang papalapit ang isang lalaki. Marahil uusisain ito kung natauhan na sila. Ilang sandali muna ang pinalipas niya bago muling iminulat ang mga mata. Nakaupo na uli sa tabi ng nagdadrive ang naturang lalaki. Hindi ito ang mga kumidnap sa kanila kanina. Matitipro ang mga katawan nito. Sigurado rin niyang hindi ito mangingisda. Natawag ang pansin ng dalaga nang may umilaw sa loob ng bulsa ng blusa ni Tina. Cellphone iyon ng kaibigan. Sa bulsa pala nito na ibalik ang sipi kanina at hindi sa bag. Hindi niya maririnig ang ringtone dahil sa lakas ng ingay ng makina. Pero kumpirmado niyang may tumatawag sa sipi dahil tuloy-tuloy ang pag-ilaw ng monitor nito. Nabuhayan siya ng loob. Baka si Gabriel yan. Agad siyang tumagilid patalikod sa kaibigan at sinikap niyang nakagapos niyang kamay na kunin ang sipi. Dahil nanginginig ang mga kamay sa nervyos, nabitawan pa niya ang cellphone. Hindi siya nawala ng pag-asa. Muli siyang humarap sa kaibigan para makita kung saan banda ito bumagsak. Nang matansya ay muli siyang tumalikod at nagmamadaling kinapa ang mga kamay ang sipi. Nang mahawakan ay pumikit siya at nag-concentrate. Nang matiyak na nakapwesto na sa answer key ang sipi, ang hintuturo agad niya yung pinindot. Sa isip ng dalaga, imposibleng mawawaan ng caller kung anong klaseng ingay ang maririnig nito mula sa andar ng makina at lalong imposible rin maintindihan ito na nasa panganib sila natin sa mga sandaling iyon. Ngunit magbabaka sakali siya dahil naniniwala siyang walang imposible sa iyo. Hello, Athena. Hello. Napalakas na ang boses ni Gabriel. Sinenyasan ni Pipo ang kaibigan na hinaalang ang boses at baka may makarinig sa kanila sa labas. Muling tinignan ni Gabriel ang monitor ng CP niya. Confirm na na-receive ng kapatid ng kanyang call, pero nagtataka siya dahil hindi naman ito sumasagot. Puro andar lang ng makina ang kanyang naririnig mula sa kabilang linya. Napatingin si Gabriel kay Pipo ng senyas ng sinitong lumapit at sumilip sa pintong rehas. Dali-daling tumalima ang binata at sumilip din. Nakita niyang may dumarating na bangkang din motor papalapit sa miniship. Nilampasan nito ang miniship at pagkatapos ay umikot sa kabilang side na kubli na sa paningin ng magkaibigan. Tiyak nilang huminto ang bangka sa kabila dahil hindi na nito nakitang muli. Mulang natuon ang atensyon ni Gabriel sa kanyang sipi na nasa tapat pa rin ng kanyang tanga. Hindi pa rin napuputol ang niya. Narinig niya nagminor ng unting-unting namatay ang andar ng makina. Pagkatapos ay may narinig siyang mga yabag at boses ng mga lalaki. Ikaw na ang bumuhat niyang isang babae at ako naman itong para kay Amo. Ba't ba biglang umayaw si Amo sa ipinagkasundo sa kanya na anak ng katiwala? Di ba ang tagal daw niyang hinintay ang babae yun? Wala nang maraming satsat. Ikarga na natin sila. Yun lang at unti-unting humihina ang mga boses at mga yabag. Namumot lang di makahuma si Gabriel. Pare hoy, tinapik pa ni Pipa ang pisngi ang kaibigan. Nang hindi pa ito tumitinag ay hinablot na niya ang hawak na sipi at pinakinggan ito. Putol na ang linya. Lobat. Lula ng bangkang iyon, sina Athena at Amaya. Bulalas ni Gabriel. Ha? Ipinakidnap sila ng mahiwagang lalaki. Agad na hinablot ni Gabriel ang sipi sa kaibigan. Kailangan makalabas na tayo rito ngayon din. Hindi kita maintindihan. Patakbo ring sunod sa kaibigan si Pipo. Hindi tayo pwedeng dumaan dyan sa secret door. Mabubuko tayo ni Mang Anton. Kaya nga dito tayo dadaan. May hinala akong kasabwat si Mang Anton sa lahat ng ito. Dama ang labis na pangamba at galit sa boses ni Gabriel. Mabilis ang mga kilos niya. Hindi na siya naawat pa ni Pipo nang paragasang lumabas sa secret door. Nagulantang ang apat na nagmemeryenda sa social hall. Bubunot sana ng barilang dalawang lalaking kasama ng mag-asawa. Ngunit naunahan sila ni Pipo. Bagsak ang dalawa sa sahig nang parehong tamaan ng bala sa kanilang tuhod. Isang malakas na lower cut ang pinakawala ni Gabriel para kay Mang Anton. Dumayab sa sahig ang matandang lalaki. Putok ang labi at sargo ang dugo sa ilong nito. Muling dinaklot ng binata sa kwelyo si Mang Anton at inunda niya sa pangmalakas na uppercut sa panga. Parang puno na ibinalibag ang matandang lalaki. Dumaan lang ang katawan nito sa ibabaw ng mesa at diretsong bumagsak sa simentadong sahig. Pumalaho si Aling Aida. Iniharang ang katawan sa asawa nang makitang dadaluhuyong ni naman ito ni Gabriel
Maawa ka sa asawa ko. Sa isang taong alam na nakataya ang buhay ng kapatid at ng babaeng minamahal, ay lulod na ng galit ang puso't at bingi na rin sa pagmamakaawa si Gabriel. Malakas na tinabing ng binata ang matandang babae at pinitsarahan ang di pa nakagulapay na si Mang Anton. Sino ang nagpakinlap kina Athena? At kaano-ano mong may-ari ng miniship na siya? Ha? Wala akong alam, Gabriel. Muling inundayan ng suntok ng binata sa mukha ang dugo ang matanda. Pag may masamang nangyari kay Athena at Amaya, papatayin ko kayong lahat, pati ang anak niyong si Jezebel. Tama na. Magtatapat na ako. Niyakap ni Aling Aida sa bidyang nagpupuwis sa galit na binata. Si Eleazar, siya ang may-ari ng Isla Pula at ng maliit na barkong yun. Gusto niyang kunin sa amin si Jezebel pagsapit ng 18, pero gumawa kami ng parang umayaw siya sa anak namin. Nagalit siya at ang pinagbuntunan niya ng galit ay ang mga kabataan dito sa amin. Matitigil lang daw siya pag nakakita kami ng kapalit ni Jezebel. Napipilan si Gabriel. Natumbok agad niya ang ibig sabihin ng harap. Si Amaya ang ipapalit kay Jezebel dahil hindi magkalayo ang physical features ng dalawa at berhen pa si Amaya. Patakbong lumbas ng kabahayan si Gabriel. Tulirong napasunod sa kanya si Pipo. Saan ka pupunta? Anong hinahanap mo, Gabriel? Nasa panganib sina Atilia at Amaya. Bangka, kailangan natin ng bangka. Sugurin natin ang miniship. Huminahan ka. Pasigaw na sabay ni Pipo. Hindi tayo pwedeng sumugo dun. Baka maraming kalabang naghihintay sa atin. Hihingi ako ng backup sa headquarters namin. Nagmamadaling nagdial sa CP niya si Pipo. Wala lang node. Anong gagawin natin? Tulirong-tuliro pa rin si Gabriel. Panganib, may paparating na mga manging isda. Sininyasan ni Pipo ang kaibigan na sumunod sa kanya. At ubiling nagpaignan si Gabriel. Pwede natin silang hinga ng tulong. Utusan natin humingi sila ng saklolo sa bayan at hihiramin natin ang bangka nila para sundan ang miniship. Patakbong bumalik si Pipo at hinilang kaibigan. Mga tauhan niya ni Mang Anton. Hindi sila kikiling sa atin. Dali, itago muna natin ang 4 na nasa social hall. Linaan nila sa lakas para maikulong ang 3 lalaki sa loob ng tunnel kasama ang walang malay na si Aling Aida. Pagkatapos ay nagdudumali silang lumabas muli sa social hall. Muli silang dumaan sa itaas ng bakod ng Inn Resort at patakbong pumasok sa masukal na gubat. Si Mang Ernest na lang ang pag-asa natin. Ani Pipo na hindi rin alintana ang tumatamang maliliit na sangang humaharang sa kanilang dinadaanan. Sana naghintay pa rin siya sa atin hanggang ngayon. Hindi na alam ni Amaya kung saan parte ng miniship sila naroon. Bago sila ilipat kanina mula sa bangka, ay nilagyan ng mga piring ang mga mata nila ni Athena. Minabuti niyang magkungunwari pa rin walang maray nang mapakinggan ang pag-uusap ng mga abductors nila. Sino ang ipinagkasundo? Sino ang sumira ng kasunduan? At anong klase mga tao itong may hawak sa kanila ngayon? Lahat ng narinig niya ay related sa mga pinagsasasabi ni Lola Veron. Kung ganun, hindi nawawala sa sarili ang matanda o kaya nag-uulyanin na. May palagay ang dalaga na dahil sa sobrang depression sa pagkamatay ng anak, nagkaroon ito ng isang uri ng sakit na related sa depression disorder. Air condition room ang kinaroroonan niya. Malamig ngunit pinagpapawisan siya ng malapot. Matay man niyang isipin, hindi akalain ni Amaya na gitno ang kasasapitan ang maging pang-4 na biktimang babae ng serial killer. At si Athena, hindi na niya alam kung nasaan na ito. Hindi naman niya matawag ang kaibigan dahil may busel pa rin ang bibig niya hanggang ngayon. Nagpagulong-gulong din siya kanina sa malambot na hinihigaan, ngunit wala siyang nasasagi kahit ano maliban sa mga unan. Napahikbi ang dalaga. Kung nakinig lang siya kanina kay Athena, nahintay nagsunduin sila ni Gabriel, sana hindi nila dadanasin ang ganito ngayon. Sumagi sa isip niya ang ipinapagtapat noon ni Jezebel kina Alexa. Galing daw sa isang miniship ang panaghoy. Ito marahil ang tinutukoy ni Jezebel. Ngayon ang susunod na panaghoy na maririnig ng taga-tabing dagat ay manggagaling na sa kanya. Muling nagising ang sindak sa puso niya nang marinig ang pagbukas ng pinto at marinig ang mga boses ng lalaki. Tulog pa rin. Baka nasobrahan ang tapang ng pampatulong na inilagay ng mga tricycle driver kanina at matuluyan na yan. Hindi naman siguro, hiyang lang yan sa malamig ng cabin, kaya mahimbing ang tulog. Pagsapit ng alas 8 at tulog pa rin, pilitin nyo ng gisingin. Kailangan mahinda na yan bago sumapit ang hating gabi. Opo, lipos ng pangamba ang katauhan ni Amaya habang naliligo sa bathroom cabin. Wala na siyang magawa kanina ng sabi na siyang pabanguhin at gisingin ng 2 babaeng may edad na. Pilit siyang hinubaran at ikinulong sa bathroom para maligo. Maligamgam ang tubig na nanggagaling sa shower, ngunit hindi sapat iyon upang mapawi ang panginginig ng kalamnan ni Amaya. Ilang beses siyang nag-attempt na buksan ang mga lit na bilugang bintana, ngunit nabigaw siya. Nakahinto na ang miniship. Lalo siyang nanlumo
Nang wala siyang maaninag sa labas kundi puro dilim. Tiyak niyang nasa gitna sila ng dagat. Diyos landa ang magandakapang tumakas. Ganito gama ang ginagawa sa bibiktimahin. Papaliguan muna. Pagsasamantalahan bago sasaksakin sa dibdib. Nanikip ang dibdib ng dalaga. Samot-saring emosyon ang umaatake sa kanya. Sindak, kawalan ng pag-asa at pagsisisi. Kaya lang siya pumayang magpa-practice teaching sa lugar ng kaibigan ay parang mapalapit sa laking minamahal. Ngayon bilang ng oras niya at isang malagim na kamatayan naghihintay sa kanya sa gabing ito. Humalo sa tubig ang masagana niyang luha. Diyos ko, kung amuan ay muling binabangon, gusto ko ng magising.